I need 30 billion para hindi mabankrupt ang kumpanya ko. But where the hell on earth ko kukunin ng ganong kalaking pera? Unti-unti na nga tayo naghihikahos. Mom, we need more investors. Yung mabubuo ang 30 billion. Nag-aalalang sambit ni Brandon sa kanyang ina. Malaking kinakaharap ngayon na pagsubok ng kumpanya ni na Brandon na kapag hindi ka agad nagawa ng paraan ay posibleng malugi ito at magsara sa lalong madaling panahon. Hindi rin mapakali si Doña Sylvia dahil nga sa kinakaharap nila ngayong pagsubok sa kanilang pamilya. Huminahon ka, Brandon. Gagawa natin yan ng paraan. Hindi lang naman ikaw ang namomroblema dito. Siyempre pati ako rin. I'm also putting so much effort para mapanatili natin ang ating kumpanya sa taas. Pero sabi mo nga, saang lupalop naman natin kukunin yun? Isa pa, kailangan na rin natin na maipaggamot si Celine sa US. My God, nagkapatong-patong na talagang problema natin. Napahinga na lang ng malalim si Doña Sylvia dahil hindi lang kumpanya niya ang pinoproblema nila ngayon, kundi lalo tigit ang kondisyon ng kanyang anak na si Celine. May isang malubhang kondisyon ito na kinakailangan sa US lamang magamot dahil bihira lamang sa 100% nagkakaroon ng sakit na yon. At hindi lang yon. Hindi basta-basta mga pasyente ang nagagamot sa ospital na yon, kundi para lamang yon sa mga royal blood. Kaya naman, isa pa rin itong matinding pagsubok sa kanila. Maya-maya pa na makatapos na si Sancha sa paghuhugas ng plato ay nagtungo na ito sa may sala upang samahan na doon ang kanyang biyanan at asawa. Pasensya na po kung makikisali ako sa usapan ninyo. Pero sa tingin ko may maitutulong po ako. Honey, I can help you with your problem. I can give you 30 billion. At maipapagabot na rin natin si Celine sa US. Siguradong-sigurado na sabi ni Sancha sa kanyang asawa. Napatawa naman kaagad ang kanyang biyanan at saka umiling. She's so pathetic. Iiling-iling pa na sabi ni Doña Sylvia. Mom! Sita naman ni Brandon sa kanyang ina. Bigla namang nalungkot ang mukha ni Sancha dahil sa tingin niya ay hindi naniniwala ang mga ito. Bakit? Hindi ba kayo naniniwala? Ibinaba sandali ni Brandon ang hawak niyang glass of wine at saka tumayo at nilapitan ang kanyang asawa. Han, of course I believe in you. That you can help me. But through prayers at hindi sa pamamagitan ng pera. I'm sorry, honey. I don't mean to hurt your feelings, pero saan ka naman kukuha ng ganong kalaking pera? Hanggang ngayon ay nagbabayad pa nga rin tayo ng pagkakautang ng daddy mo sa casino, di ba? Sabi pa ni Brandon sa asawa pero sa malumanay na boses para hindi naman ma-offend si Sancha. Pero magsasalita pa sana si Sancha at ipipilit ang kanyang gusto nang umimik ng muli si Brandon. Sige na, hon. Magpapahinga na ako sa taas. Tapusin mo lang ginagawa mo tapos tumaas ka na rin, ha? I love you. Sabi ni Brandon at saka hinalikan na sa noo ang kanyang asawa. Mom, I'll go ahead. Paalam niya naman sa kanyang ina. Na makaalis na si Brandon pataas ng kwarto ay saka naman sinamaan ng tingin ni Doña Sylvia ang kanyang manugang na si Sancha. Narinig mo yon? My son is so stressed right now. Kaya huwag ka nang dumagdag pa sa stress niya. Pinapalala mo lang yung problema eh. Doon ka na lang sa kusina at maghugas ng plato pagkatapos ay laban mo mga damit ko. Diyan ka na nga. Litanya ng Donya at para hindi na nga rin lumala ang sitwasyon, ay sumunod na lamang siya at bumalik na sa kusina. Ano bang masama sa sinabi ko? Gusto ko lang naman na tumulong sabi ni Sancha sa kanyang sarili. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Si Sancha Evangelista ay isang ordinaryo at simpleng dalaga
na nakapagtapos sa kursong Business Administration. Bata pa lamang siya ay iniwan na siya ng kanyang ina at tanging ang tatay na lang niyang si Gaston ang kasama niya sa buhay. You may now kiss the bride. Sa wakas ay naikasal na nga rin sina Sancha at Brandon na halos 2 taon na ring magkasintahan. Habang ang dalawa ay sweet na naglalambingan sa may altar, tila diring-diri naman na nasa malayo si Doña Silvia, ang mommy ni Brandon, habang pinapanood ang dalawa. Hindi kasi ito boto kay Sancha para sa kanyang anak dahil sa mahirap lang ito at ang tanging gusto lang niya ay si Stephanie, ang ex-girlfriend ni Brandon. Nakakadiri. Hindi ko maintindihan dyan sa anak ko si Brandon kung bakit pumatol-patol pa siya sa babaeng yan nang amay lango sa sugal at alak. Kaya naman maging ang anak ay wala na rin pangarap sa buhay kaya umaasa na lang sa anak ko. Alas pa ni Doña Silvia habang padabog na nagpapaypay at masamang nakatingin sa dalawa. Bumulong naman ang isa sa kanyang mga amiga. Parang naka-jackpot ka, amiga. Sabi pa nito nang nakangisi. Napataas naman ang kilay at hindi na napigilan na mapataas ang boses. Hindi lang parang, talagang naka-jackpot ang babaeng yan. Sabi niya pa. Nang marinig naman iyon ng kanyang busong anak na si Celine, ay kaagad naman siyang sinita ang kanyang ina. Mommy, enough! Igalang niyo naman yung wedding ni na kuya. Mahina at tigil pa na sabi ni Celine sa kanyang ina na parang ito pa'y hiyang-hiya na sa mga sinasabi ng kanyang ina. Well, I'm just telling the truth, Celine. I don't like her at hindi ko siya matatanggap bilang isang manugang. Sana hindi nga sila magkaanak dahil hindi rin ako makakapayag na mahaluan ang maharlika nating dugo niyang mga pangmahirap. Sambit niya na may pambababoy. Mom, that's enough. Kapag nalaman ni Kuya yung mga sinasabi ninyo, baka hindi kayo nun mapatawad at mag-away na naman kayo. Pambanta naman ni Celine. Ay, whatever. Basta, hindi ko siya gusto. Let's go na sa labas. Tapos na naman ang seremonyas. At doon na nga nagyaya palabas si Sylvia kasama ang kanyang mga amiga at hindi na hinintay pa makalabas sa simbahan ang bagong kasal. Nang matapos ang seremonyas ay dumiretso na ang lahat sa reception maliban kina Doña Silvia at Celine. Maaga pa lamang napansin na iyon ni Brandon ngunit ipinagsawalang bahala na lamang niya para hindi masira ang kasiyahan. Kaya naman, nang makauwi sila ay kaagad na tinanong ni Brandon ang kanyang ina. Mom, bakit hindi ka malang dumiretso sa reception? Celine? Hinahanap kayo ng mga bisita? Tanong ni Brandon habang inaayos ang manggas ng kanyang polo. Nagkatingin na naman ang mag-ina. Sumama kasi ang pakiramdam ko, iho. Kaya sabi ko dito kay Celine ay umuwi na lang kami at hindi ko na talaga kaya mga nakikita ko. Ang sakit ng ulo ko. Hindi na namin nagawang magpaalam sa'yo nitong si Celine dahil abala ka naman sa ibang mga guests. Pero, wag mo na akong alalahanin, okay? Medyo okay na ako kumpara kanina. Palusot pa ni Doña Silvia. Sa pagkakataong yon, ay sinamantala na rin ni Brandon ang pagkakataon para ipaalam sa mga ito na doon na muna sa mansyon sila titigil ng kanyang asawa ngayon na si Sancha. Okay? Good to hear that. Anyway, habang pinapaayos ko pa yung bahay na tinitirhan namin itong si Sancha, dito na muna kami pansamantala titigil, okay? Okay lang po ba yon, Mom? Celine? Sabi ni Brandon. Sumagot naman kaagad si Celine at tuwang-tuwa pa. Gustong-gusto niya kasi ang kanyang ate Sancha kumpara sa kanyang ina na ayaw dito. Of course, kuya. Sa akin walang problema. Masayang sabi pa ni Sancha. Tumayo naman si Brandon at saka ngumiti. Matapos kay Celine ay bumangon na naman ang kanyang tingin sa kanyang ina na hindi maipintang muka at mahulaan kung ano nga bang nararamdaman nito. Mom! Banggit ni Brandon. Ako? Siyempre naman, ayos lang. Natural lang naman na sa poder ng lalaki muna tumira ang babae kapag bagong kasal. Lalo na kapag wala pa silang sariling bahay. Kaya ayos lang sa akin, anak. Oh, Sancha, huwag kang mahihiya, ha? Welcome na welcome ka dito sa bahay namin. Kami na ang bago mong pamilya. Sabi ng Donya at saka plastic na ngumiti.
Maraming salamat po, Mommy. Thank you din, Celine. Sagot naman ni Sancha nang nakangiti. Kinagabihan, sinimulan nang gawin ni Sancha ang kanyang responsibilidad bilang may bahay sa kanyang asawang si Brandon, kaya siya na rin ang nag-abalang magluto at maghanda ng kanilang hapunan. Sanay naman siya sa mga ganitong gawain dahil lumaki siyang walang ina at dahil siyang babae, siya nang naging in charge sa lahat ng mga gawaing bahay. Who cooked this? Istriktang tanong ni Doña Silva pagkaupo sa may upuan sa hapagkainan. Si Ate Sancha, Mommy. Nakangiti sagot naman ni Celine. Napairap naman ang Doña at nagpakita ng itsura na tila hindi naiinis at hindi naman natutuwa sa ginawa ni Sancha. Sa ngayon, pagbibigyan kita, Sancha, ha? Kasi hindi ko rin naman nabanggit sa'yo na hindi ako kumakain ng kamatis. Sa susunod ayoko na makita yan sa pamamahay ko. Nagkakaintindihan ba tayo? Istrikta at taas-kilay niyang tanong. Hindi naman kasi ito alam ni Sancha kaya naman abot-abot ang paghingi niya ng paumanhin sa kanyang biyanan. At isa pa, hindi rin naman siya manhid para hindi maramdaman na hindi siya gusto ng Donya. Pinipilit na lang talaga niyang maging positibo. Sorry, Mommy. Hindi na po mauulit. Mahinang sagot naman ni Sancha. That's okay. Seryosong sagot naman ng Donya. Anyway, honey, kailan niyo palang effectivity ng resignation mo? Tanong ni Brandon kay Sancha. Ikinagulat naman iyon ng kanyang ina. Ha? Magre-resign ka? Nanlalaki mo mata niyang tanong. Nakangiti namang sumagot si Sancha at saka humawak sa kamay ng asawa. Opo, Mommy. Ang gusto po kasi nitong si Brandon ay dito na lang daw po ako sa bahay at mag-alaga ng mga anak namin kapag binihiyaan na kami ng mga supling. Aasikasuhin ko na lang daw po sila. Masaya niya sabi sabay tingin sa asawa. Nagsalubong naman ang dalawang kilay ng Donya. Brandon? Taas kilay na tanong ni Doña Silvia. She's right, Mom. That is my decision na maging full-time housewife na lang siya. Wala namang problema sa kanya. Sabi ko sa kanya na hindi naman siya maboboring dito sa bahay kung sakali dahil narito naman si Celine na maaari niya makakwentuhan dahil homeschooling lang naman siya. At isa pa, responsibilidad ko na siya kaya nararapat lang na ako magtrabaho at bumuhay sa aming dalawa. Just like you and Dad. Nakangiti namang paliwanag ni Brandon. Sa loob-loob ng Donya ay inis na nga siya sa nangyayari. Hindi siya pabor sa naging desisyon ng mga ito dahil ayaw niyang si Brandon lamang ang naghahanap buhay. Ayaw niyang nasa bahay lamang si Sancha at nagpapakasasa sa yaman ng kanyang asawa. Ngunit syempre, ayaw din naman niyang ipakita kay Brandon ang tunay niyang damdamin dahil siguradong magkaaway lamang silang dalawa kaya naman nagpalusot na lamang ang Donya. Yeah, you're right, iho. Nakuha mo talagang prinsipyo ng daddy mo. Sabi niya, sabay pa simpleng umirap. Nang sumunod na araw ay nag-ayos na rin ng sarili si Brandon para magtungo sa opisina. Nakahanda na rin ang kanyang baon na pagkain at planchado na rin ang kanyang mga susuotin. Bye, honey. Ingat ka sa work mo, ha? I love you. Nakangiting sabi ni Sancha sabay halik sa pisngi ng asawa. I love you too, honey. Maglibang ka lang dyan, ha? Maraming pagkain dyan sa ref. Kapag nagutom ka, huwag ka mahihiyang kumain. I love you. Aalis na ako. Sabi naman ni Brandon, saka ginantihan na rin ito ng halik. Okay, honey. Ingat sa pagmamaneho. I love you. Hanggang sa makaalis ang sinasakyang kotse ni Brandon, ay panay pa rin ang kaway ni Sancha. Nang tuluyan na maglaho ang asawa sa kanyang paningin, ay bumalik na muli siya sa loob at nag-isip kung ano ba ang gagawin niya ngayong araw para malibang. Ay, ano kayang pwedeng magawa? Parang gusto ko na tuloy ulit matulog Makahiga nga muna. Dahil maagang nagising si Sancha at saka maaga pa naman ay naisip niya na matulog kaya doon na siya humiga sa kanilang malawak at malambot na sofa sa sala. Ilang minuto lang nang siya'y nakaidlip, bigla naman siya nakita ni Doña Silvia kaya naman nag-usok na naman ito sa galit. Aba, ang mahal na prinsesa,
Sinasabi ko na nga ba't magaling ka lang kapag nandito si Brandon eh. Teka nga. Nilapitan niya ito at walang ano-ano'y kumuha ng isang square pillow tsaka ibinato iyon kay Sancha. Ngayon ay unti-unti na rin siya nagpapakita ng kanyang tunay na kulay. Hoy, bumangon ka nga riyan. Buleo ni Doña Silvia sa natutulog na si Sancha. Napabalikos naman sa gulat si Sancha kaya naman napabangon ito kaagad. Mami, ano pong problema? Bakit niyo po ako binato ng unan? Nautal pa nga niyang sabi na kinukusot-kusot pa ang kanyang mga mata. Nabungara naman niya ang ginang na nakapamewang na at nanilisik na ang mga matang nakatingin sa kanya. Ano sa tingin mong ginagawa mo, Aber? Masungit na tanong ni Doña Silvia. Natutulog po. Hindi niyo po ba alam? Seryoso at sinserong sagot naman ni Sancha na lalo namang ikinagalit ni Doña Silvia. Ba't sumasagot ka pa ha? Gigil niya sabi. Nagtatanong po kayo eh. Sinserong sagot naman ni Sancha. Nakaboba ka talaga. Kaya takang-taka ko eh kung ano bang nagustuhan sa'yo ni Brandon eh. Wala namang espesyal sa'yo. Binilog mo lang naman ang ulo ng anak ko kaya nagpapakaloko siya sa'yo. At doon ay tuluyan nang inilahad ni Doña Silvia ang tunay niyang nararamdaman at saloobin sa kanyang manugang na si Sancha. Hindi niya na kayang itago pa ang kanyang inis at tunay na ugali at hindi na kayang makipagplastikan pa kay Sancha. Unti-unti na rin bumabalik sa ulirat si Sancha mula sa pagkakaidlip. Medyo nasaktan siya sa mga sinabi ng kanyang biyanan kaya nagtanong na rin siya. Bakit po ba ganyan kayo magsalita? May problema po ba kayo sa akin? Malungkot na tanong ni Sancha. Oo, malaki at malala. I don't like you for my son, Brandon. At kailanman, hindi kita magugustuhan. Pero dahil nariyan ka na, I have no other choice kundi ang pakisamahan ka. But it doesn't mean na mabubuhay prinsesa ka na rito sa sarili kong pamamahay. Dahil wala naman tayong katulong dito. Ikaw na maglilinis ng lahat ng gawaing bahay, ultimo pagluluto at paglalaba. Para naman may pakinabang ka. Hindi yung anak ko si Brandon lang nahihirapan. Gusto kong liwanagin lang sa'yo ha, na hindi kasi naswerte. Dahil gagawin kong impyerno ang buhay mo dito, katulad ng buhay ng ama mong sugalero at lasinggero. Mariing sabi ni Doña Silvia na nandalaki pa ang kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, kayang salubungin ni Sancha ang init ng ulo ng kanyang binan, ay pinili na lang niyang maging kalmado kahit pa nasasaktan na din siya sa pagdamay pa nito sa kanyang ama. Tapos na ho ba kayo? Kasi okay lang naman ho sa akin yung mga sinabi ninyo. Ang hindi ko lang ho matanggap ay ang panghuhusga ninyo sa papa ko. At kung tapos na ho kayo, mag-uumpisa na ho ako maglinis ng bahay. Kalmadong sabi ni Sancha tsaka tuluyan ng tumayo mula sa kanyang kinauupuan at nagtungo na sa may kusina. Aba, bastos tong babaeng to ah. Anas naman ng Donya nang talikuran na siya ng kanyang manugang. Naabutan naman ni Celine ang kanyang ina sa may sala na nakamusangot ang mukha. Oh, Mom, bakit nakasimangot kayo dyan? Parang simula nang dumating dito si Ate Sancha ay lagi na lang mainit ang ulo mo ah. Nagtatakang tanong ni Celine. Bumuntong hininga naman si Doña Silvia. Hay nako. She's really getting into my nerves. I really hate her. Ayoko sa mahihirap na katulad niya na umaasa na lang sa yaman ng iba para lamang makaangat sa buhay. Matalim niyang sabi. Nilalakasan pa nga niya ito at sinasadyang iparinig kay Sancha. Mom, hinaan niyo nga ang boses niyo, baka marinig pa kayo ni Ate Sancha. Pinipigil naman siya ni Celine. I don't care. Talaga namang pinaparinig ko sa kanya. Bulyaw naman ang kanyang ina. Kaagad naman siyang pinigilan ni Celine. Mom? Mahina at mariin niyang sabi. Napailing na nga lang si Celine at napagpasyahan na lamang na muling bumalik sa kanyang silid. Sige, akyat na ako ma'am sa taas. May tatapusan lang ako. Aray! Hahakbang pa lang sana siya sa may hagdan
Nang bigla nang mapahinto si Celine at napahawak sa kanyang dibdib. Mabilis naman siyang nilapitan ng kanyang ina at inalalayan. "Celine, anak, are you okay?" Tanong niya sa kanyang anak na si Celine. Sumagot naman si Celine habang nakahawak pa rin sa kanyang ulo. "Bigla lang ako nahilo, ma'am. Lately, sobrang hirap ko rin makalunok. I don't know why." Mahina niyang sabi at tila ba unti-unting nauubos ang kanyang lakas. "Masakit pa ang lalamunan mo or anything? Inuubo ka ba, ha?" Nag-aalala namang tanong ng ginang. Hindi naman po, mommy eh." Hindi pa man natatapos ang pagsasalita ni Celine ay bigla na lamang itong natumba sa mga bisig ng kanyang ina. "Celine? Oh my God!" Bulalas ang Donya at hindi malaman ang gagawin. Nang marinig naman ni Sancha ang sigaw ng ginang ay kaagad itong nagtungo doon na basang-basa pa ang suot niyang damit dahil sa ginagawa. "Ano po nangyari?" Gulat niyang tanong. Napalingon naman sa kanya ang Donya na bigat na kay Celine. "Huwag ka nang magtanong pa. Just help me na madala sa ospital ang anak ko," sigaw niya. Hindi naman magkaintindihan si Sancha kung ano ang kanyang uunahin dahil natataranta na rin siya na makita ang sitwasyon ni Celine. Oo, sige po. Saglit lang po." At doon ay tinulungan na nga niya si Donya na dalhin si Celine sa sasakyan. Nang malaman na rin iyon ni Brandon ay mabilis na kaagad siyang nagtungo sa ospital na pinagdalhan kay Celine. "Honey? Mom, how's Celine?" Bungad na tanong niya kina Donya Sylvia at Sancha nang madatnan niya ang mga ito na parehong nakaupo sa may bench sa labas ng silid na kinaroroonan ni Celine. Kaagad naman tumayo si Donya Sylvia nang marinig niya na ang boses ng kanyang anak. "Saan?" Bigla na lang siya nawala ng malay kanina. "I'm still waiting for the result." Mangiyak-iyak na sambit ng Donya sabay yakap sa kanyang anak. Hinaplos-aplos naman ni Brandon ang likod ng ina at ginantihan din ito ng yakap. "Ganun ba? Sige, hintayin na lang natin ang doktor," sabi niya. Maya-maya pa ay lumabas na rin ang doktor na tumingin kay Celine. "Thank God he's here. Doc, how's my daughter?" Kumalas na rin ang Donya sa pagkakayakap at saka naglapitan na ang doktor. Huminga muna ang doktor ng malalim bago nagsalita. "Mrs. Base po sa naging resulta ng mga test na aming isinagawa sa pasyente na si Miss Celine, meron po siyang autoimmune disease na kung tawagin ay Hashimoto thyroiditis. Isa itong bihirang sakit na sa Amerika lamang ang maaaring gamutan," paliwanag ng doktor. Sabay-sabay naman silang nagkatinginan. Pare-pareho kasi silang walang ideya kung ano nga ba ang disease na yon na ngayon lamang nila narinig. Oh my God! Malala ba yan? Nakakamatay ba yan, Doc?" Nauutal na tanong ni Donya Sylvia. "Malala, oo. Nakakamatay, hindi naman, as long as maipagamot at maagapan kagad," sagot naman ng doktor. Doon ay nagtanong na rin si Brandon. "Bakit? Ano bang nang maaaring mangyari sa kanya?" tanong niya. "Unti-unti mawawala ang kanyang boses at lulobo ang kanyang leeg, maaaring sa loob o sa labas. Kaya talagang delikado siya. May mga kilala akong doktor sa ibang bansa na maaaring makatulong po sa inyo, pero paliwanag niya na bigla siyang matigilan." "Pero ano, Doc?" dugtong na Donya. "Pero kadalasan ay ang mga royal family ang may kakayanan na magpaggamot sa ganoong klaseng paggamutan," pagpapatuloy pa ng doktor. Napakunot naman ang kanilang mga noo. "Royal family? Diyos mio. Bilyonaryo naman kami pero hindi naman kami royal blood. Kaya paano po namin maipapagamot ang aking anak doon? Kailangan namin makipagkaibigan sa mga royal blood para lamang matulungan kami." Nagugulo ang sagot naman ni Donya Sylvia. "It's all up to you kung ano pong diskarte o paraan na gagawin ninyo. Naibigay ko na po ang kanyang kondisyon at willing pang ibigay ang ilang resources para makatulong. Mauna na ho ako. Maaari na ho niya siyang bisitahin anumang oras ngayong araw ay maaari na rin ho siyang ma-discharge," sabit naman ng doktor. "Maraming salamat ho, Doc."
Sabay-sabay nilang tugon. Hindi na nga basta-bastang sakit ang dumapo kay Selena, kinailangan pang sa ibang bansa maipagamot. Tapos tangi ang mga royal blood lamang daw ang pwede makapagpagamot noon, kaya patong-patong na ang isipin nila ngayon. Lalong-lalo na si Brandon na may kinakaharap ding problema sa kanilang kumpanya. Diyos ko naman, anak Brandon, baka naman may kakilala kang mga royal blood sa mga investors mo o mga kakilala nila. We both know na buhay ni Selena ang pag-awit at pagiging choir member. Alam ko magiging dismayado siya kapag nalaman niya to. Nag-aalalang sabi ni Doña Sylvia. Malalim din nag-isip si Brandon. I'll try to find a way, Mom. Her condition is rare, kaya gano'n na lamang talaga palang gamutan. But I will do my best para matulungan si Celine. Huwag ka na mag-alala. Paninigurado niya sa kanyang ina para hindi na ito mag-alala pa. I trust you, son. Don't worry, magtatanong-tanong din ako sa mga amiga ko. Baka sakaling may mga kakilala din sila. Sabi naman ni Doña Sylvia. Bigla namang sumabat si Sancha. Ako rin, magtatanong-tanong din ako, honey. Sabi niya. Sa halip na sumagot si Brandon ay si Doña na umimik. At saan naman? Sa mga kaibigang sugolero at lasinggero ng tatay mo? As if naman na may mapadpad na royal blood sa lugar ninyo. Pangmamaliit niya pa kay Sancha. Mom? Mariing sambit naman sa kanya. I'm just telling the truth. Ay, lalo lang ako nasa-stress. Papasok na ako. Anas ang Donya at saka nauna nang pumasok sa silid kung saan naroon si Celine. Alam ni Brandon na na-offend si Sancha base sa naging reaksyon ng mukha nito. Gusto lang din naman makatulong ni Sancha, ngunit dahil nga base sa estado ng kanyang kinagisnang pamumuhay, napakahirap paniwalaan na makakahanap siya ng paraan para makatulong sa kanila. Han, pagpasensyahan mo na si Mommy. Stress lang siya. Nilapitan na rin ni Brandon ang kanyang asawang si Sancha at saka inamo na lang din ito dahil sa mga sinabi ng kanyang ina rito. That's okay, honey. Kahit hindi naman siya stress, alam kong ayaw naman niya talaga sa akin. Nakangiting sagot naman ni Sancha. Napakunot naman ang noon ni Brandon. Han? Sabit niya. Alam ni Sancha na biglang nag-alala si Brandon, kaya naman humarap siya rito at tinawakan ng 2 pisngi. Pero okay lang, Han. I'm okay. I understand the situation. Everything will be all right, okay? Nakangiti niya, sabi. Thank you, honey. Sabi naman ni Brandon. Tara na sa loob. At doon na nga nagaya na rin si Sancha. Okay. Sagot naman ni Brandon at saka sabay na sila nagtungo sa loob ng silid. Simula nung malaman ni Celine ang kanyang kalagayan ay hindi na siya lumalabas ng kwarto. Lagi na lamang siya nasa loob at nagpapiano. Ito kasi talaga ang buhay ni Celine, ang umawit. Miyembro siya ng orkestra sa kanilang universidad at minsan na rin naging bokalista ng banda, kaya naman kapag hindi siya gumaling at tuluyan na mawala ang kanyang boses ay tunay na mawawala na rin ang nag-iisang dahilan kung bakit siya nabubuhay. Samantala, nang sumunod na araw, tulala pa rin si Brandon habang nakaupo sa may sofa. Han, yung kay Celine pa rin bang iniisip mo? Tanong ni Sancha at saka tinabihan ng asawa sa may sofa. Yes, Han. Pati na rin ang company. Malalim na sagot naman ni Brandon. Halatang halata na sa itsura nito ang pagod at stress sa kakaisip. Bukod kasi sa kondisyon ni Celine ay pressured na rin siya sa pinagdadaanan ngayon ng kanilang kumpanya. Company? Bakit naman, may problema ba? Tanong naman ni Sancha. Oo Unti-unti na nalulugi ang ating mga negosyo. Kailangan na natin na makahanap ng investors o makakapag-invest ng 30 billion pesos dahil kung hindi, baka tuluyan ang bumagsak ang kumpanya natin. At kapag nangyari yon, mas mahihirapan tayo na maipagamot si Celine dahil posibleng mawala na rin tayo ng connections and influence. Pagtatapat ni Brandon. Nanlaki naman ang mga mata ni Sancha nang malaman ang halaga na kailangan ni Brandon para maisalba
ang kanyang kumpanya. Nagkasunod-sunod pa talagang pagsubok natin ngayon. Kailangan natin ng 30 billion pesos sa kumpanya. At kailangan din natin maipagamot si Celine sa US. Pero kailangan ay royal blood. Pero huwag kang mag-alala, honey. Malalampasan natin to. Alam kong malalampasan natin to. Sagot naman ni Sancha at ang tayong magagawa lamang niya sa ngayon ay ang pagkaani ng loob ng kanyang asawa. Bahagya namang umiti si Brandon at saka tinitigan ang asawa. Sobrang laking tulong talaga sa akin ang pagiging positibo mo, honey. Maraming salamat dahil lagi kang nandyan para sa akin. Pasensya na rin kung iilang linggo pa nga lang tayo mag-asawa problema na kaagad ang bumungad sa'yo. Wika niya. Anong problema? Pagsubok lang yan, ano? At lahat ng pagsubok ay may solusyon. Kaya huwag ka na mag-alala, okay? Magagawan din natin ang paraan yan. Basta magdasal lang tayo na magdasal. Pasasaan pa at pakikinggan din tayo ng Panginoon. Magtiwala lang tayo, honey, okay? Sagot naman ni Sancha at tumugon na rin si Brandon. Okay, honey. Salamat talaga, ha? Samantala na makalipas ang ilang buwan ay ganun pa rin ang estado at ganun pa rin ang sitwasyon ni Sancha kina Brandon. Hoy, Sancha. Siguro nagkukwento ko kay Brandon na pinapahirapan kita dito, ano? Sita ni Doña Sylvia sa kanyang manugang na si Sancha. Pinapahirapan? Opo, nagkukwento ako sa asawa ko tungkol sa mga nagagawa at natatapos ko dito. Pero hindi ko naman po sinasabing nahihirapan ako o pinahihirapan niyo ako. Normal lang naman po to sa isang housewife, di ba po? Ang maging abala sa araw-araw ng mga gawaing bahay. Kalmadong sagot naman ni Sancha. Isa lang ang tanong ko, ang dami mo na kaagad nasabi. Sabi naman ni Donya sabay irap. Maya-maya pa sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, ay isang katok ang tumawag ng atensyon nila. Si Sancha na nga ang nagboluntaryo na magbukas ng pinto dahil hindi rin naman mag-aabala pa si Doña Sylvia na buksan niyon. Bubuksan ko lang po ang pintuan, sabi ni Sancha tsaka nagtungo na siya sa may pintuan. Nang buksan niya ang pinto ay laking gulat niya sa bumungad sa kanya. Pa? Gulat niyang sabi. Anak! Sambit naman ng kanyang ama. Anong ginagawa niyo rito? At sino ang kasama ninyo? Tanong naman ni Sancha tsaka napatingin sa kasama ng kanyang ama na isang matangkad na lalaki at nakasuot ng isang formal na kasuotan na sa tingin niya hindi basta-bastang lalaki lamang. Maya-maya pa ay nagsalita na rin si Ginoong Gaston, ang ama ni Sancha. Anak, hindi ko sana sasabihin sa kanya kung nasan ka kaso ang kulit niya eh. Kaya wala akong nagawa kundi isama siya rito. Sabi niya. Pasino ba siya? At anong kailangan niya? Naguguluhang tanong naman ni Sancha. Ilang sandali pa ay nagsalita na rin ang lalaki. Magandang araw po, Miss Sancha. Sa tingin ko ay hindi ligtas kung dito tayo mag-uusap sa labas. Maaari ho ba akong pumasok muna at doon na tayo sa loob pag-usap? Magalang at maginoong tanong ng lalaki sa kanya. Bigla namang nag-alinlangan si Sancha. Napasilip pa siya sa loob at doon ay nakita si Doña Sylvia na nakatayo at masama ang tingin sa kanila na tila pilit pinapakinggan ang kanilang pinag-uusapan. Pwede naman ho. Pero kung hindi ligtas dito sa labas, mas hindi ligtas sa loob kaya mas mabuti pang sa ibang lugar na lang po tayo mag-usap. Yun ho ay kung ayos lang sa inyo? Sabi naman ni Sancha. Sumang-ayon naman ang lalaki at sumagot. Oo naman, ayos lang ho sa amin, Mas Sancha. Sabi ng lalaki. Nung bumayag ang lalaki ay sandali munang tumalikod si Sancha upang magpaalam kay Doña Sylvia. Pa, sandali lang ha. Magpapaalam lang ako sa biyanan ko. Paalam niya. O sige anak. Sagot naman ng kanyang ama. Nang matunto ng muli ni Sancha ang kinatatayuan ng matanda, hindi pa man siya nakakapagsalita, ay umimik na kaagad si Doña Sylvia. At saan ka pupunta, Aber? Nakataas pa ang kanyang isang kilay na nagtanong. May importante lang po kami pag-uusapan ng papa ko at ng kasama niya, pero babalik po agad ako. Magalang na sagot naman ni Sancha. Nagpamewang naman ang Donya. Bakit? Hindi ba pwedeng dito na lang kayo mag-usap?
Bakit kailangang umalis pa? Tanong niya sa manugang. Dahil malapit lang naman ang kinaroroonan ni Ginoong Gaston, ay siya nang sumagot para sa kanyang anak. Kasi nga baka marinig mo. Pang-aasar pa ni Ginoong Gaston sa Donya at tatawa-tawa pa ito. Ba talagang may pinagmanahan pa tong si Sancha sa pagiging walang galang sa pagsagot ha? Diyan na nga kayo. Anas ang Donya. Kinuha lang ni Sancha ang tote bag niya at saka nagtungo na sa labas kung nasaan ang kanyang ama at ang lalaki. Lagi ka bang sinusungitan ng biyanan mong yan ha, Sancha? Tanong naman ni Ginoong Gaston kay Sancha habang naglalakad na patungo sa sasakyan. Lagi po pero hindi naman po ako papaapi. Tara na nga po. Tatawa-tawa namang sagot ni Sancha. At doon ay tuluyan na nga silang umalis. Natawagan na rin ni Sancha ang kanyang asawang si Brandon para ipaalam na nasa labas sila ngayon ang kanyang ama. Pumayag naman kaagad si Brandon dahil palagay naman ang loob niya at si Ginoong Gaston naman ang kasama. Sa isang cafe sila nagtungo at doon pumesto sa second floor sa may open area kung saan ay sila pa lamang ang customer. So, siguro naman po ay pwede na kayong magpakilala? Panimulang tanong ni Sancha. Hindi na rin nagpaligoy-ligoy pa ang lalaki. Tila alam naman ito ang kanyang ama dahil walang kare-reaksyon ng itsura ng mukha nito. May mahalaga po akong pakay sa inyo, Miss Sancha. At kailangan ko na kayong maisama sa lalong madaling panahon. At tuluyan na nga sinabi ng lalaki ang kanyang tunay na pakay kay Sancha. Hanggang sa matapos ang lalaki sa kanyang sinasabi ay nakatulala pa rin si Sancha sa kanya at paulit-ulit na sinasampal ang sarili dahil hindi talaga siya makapaniwala sa mga sinabi nito. Hindi niya lubos maisip na sa ilang minuto lamang ay tuluyan ng magbabago ang kanyang buong pagkatao. Po, ano ka mo? Totoo po bang sinabi niya? At dahil hindi nga makapaniwala si Sancha ay humingi na siya ng tulong sa kanyang ama para mas maipaliwanag ito sa kanya ng mas maayos. Oo anak, patawarin mo ako at inilihim ko to sa'yo. Sinserong sagot naman ng kanyang ama. Bigla namang nag-alala si Sancha dahil ngayon sa mga oras na to ay hindi niya na talaga alam ang kanyang gagawin. Anong gagawin ko ngayon? Tanong ni Sancha sa kanyang ama. Gawin mo ang nararapat. Gawin mo ang sasabihin niya sa'yo. Matapat at buong loob na sagot ng kanyang ama. Hanggang sa pag-uwi ay yung sinabi pa rin ng lalaking iniisip ni Sancha. Hindi niya talaga lubos maisip ang bagay na yon. Ang dami niya biglang naisip na papabor sa kinakaharap nilang problema ngayon. Ngunit sa isip niya kapag pumayag siya sa bagay na yon ay may kailangan siyang isakripisyo. Honey, nariyan ka na pala. Bungad sa kanya ni Brandon na nauna pang nakauwi sa kanya. Kamusta ang lakad niyo ni Papa? Tanong niya sa asawa. Nauutal namang sumagot si Sancha. Ayos naman, sabi niya. Maya-maya pa ay nakisabat naman ang usapan ng Donya. Siguro yung lalaking yon ang bagong pinagkakautangan ng papa mo. Tapos humihingi na naman sa'yo ng pambayad at bandang huli, si Brandon na naman ang mag-iisip ng paraan at pagbabayad. Pasaring niya kaya naman kaagad siyang pinuna ng anak. Ma'am, ano bang sinasabi niyo? Mariing tanong ni Brandon. Bakit hindi ba totoo ha, Sancha? Paglilinaw naman ng Donya na nakatingin pa rin na masama kay Sancha. Ngumiti naman si Sancha at sumagot. Sorry po, Mommy. Pero mali po kayo na iniisip. Sige, honey, magpapalit lang ako ng damit tapos aasikasuhin na kita. Kalmadong sagot naman ni Sancha. Okay, honey. Tugon naman ni Brandon tsaka tuluyan ng umakyat sa taas si Sancha. Sa sandaling yon ay sinamantala naman ni Brandon ang pagkakataon upang tapatin ang kanyang ina. Mom, hindi ako manhid para hindi maramdaman na ayaw mo sa asawa ko. Pero sana naman huwag mo naman siyang masyadong husgahan. Kahit nasa bahay lang siya, ay ipinagmamalaki ko pa rin siya dahil isa siyang mabuting may bahay. So please, Mom, irespeto mo naman ang asawa ko. Mariin niyang sabi. Nang sumunod na araw, maagang umuwi galing trabaho si Brandon. Dismayado ang mukha at para bang pagod na pagod at stress na stress. Son, parang ang aga mo ngayon ah. Nagtatakang tanong ng kanyang ina sa kanya. Umupo muna siya sa may sofa at saka malayang isanandal ang kanyang likod sa may sandalan.
Ay, stressful sa work, Mom. Where's my wife? Tanong naman ni Brandon at kaagad naman nagtungo doon si Sancha. I'm here, honey. Tugon ni Sancha sabay halik sa pisngi ng kanyang asawa. Malambing naman siyang niyakap ni Brandon na tila ba ito ang safe place at comfort zone nito. My stress reliever. Can I request a glass of wine, hon? Request ni Brandon. Tumango naman kaagad si Sancha at tumayo upang ikuha ng wine ng asawa katulad ng hiling nito. Of course, wait, kukuha lang ako. Sabi pa ni Sancha. Nang makatalikod na si Sancha ay nag-usisa naman si Brandon sa kanyang ina. Dahil nito nakaraan ay napapansin ni Brandon na pag umuwi siya ay para bang pagod na pagod lagi si Sancha na sumasalubong sa kanya at laging basa ang damit ng pawis. Mom, si Sancha ba lahat ng gumagawa dito sa bahay? Sa tuwing uuwi na lang ako parang laging pagod na pagod siya eh. Tanong ni Brandon sa kanyang ina. Sa halip na sumagot ay nilait pa siya ni Sancha. Ang sabihin mo, losyang na. Pasaring pa ng Donya. Eh kasi nga maraming ginagawa, Mom. Dugtong naman ni Brandon. Whatever. Maya-maya pa ay dumating na rin doon si Sancha, dala-dala ang wine. Honey, eto na yung wine mo. Wika ni Sancha tsaka nilapag ang dalang bote ng wine sa may babasaging mesa. Thanks, hon. Tugon naman ni Brandon. At dahil pansin din ni Sancha ang pagka-stress at pagod ng kanyang asawa, ay inalok niya na lamang ito ng masahe. Masahe, gusto mo? Nakangiting tanong ni Sancha sa kanyang asawa. Sure, thank you. Tugon naman ni Brandon. Ilang sandali pa ay kinamusta na rin ang kanyang ina ang kinakaharap ngayong problema ng kanilang kumpanya. Teka, ano nga ba nangyari son sa problema ng kumpanya? I need 30 billion para hindi mabankrupt yung kumpanya ko. But where the hell on earth ko kukunin ng ganong kalaking pera? Eh, unti-unti na nga tayo naghihikahos eh. We need more investors, Mom. Yung mabubuo 30 billion. Nag-aalala sa Betty Brandon sa kanyang ina. Malaki ang kinakaharap ngayong pagsubok ng kumpanya ni na Brandon na kapag hindi ka agad nagawa ng paraan, ay posibleng malugi na ito at magsara sa lalong madaling panahon. Hindi na rin naman mapakali si Doña Sylvia dahil nga sa kinakaharap nila ngayong pagsubok sa kanilang pamilya. Huminahon ka, Brandon. Gagawa natin yan ng paraan. Hindi lang naman ikaw ang mamumroblema dito. Syempre, pati ako. I'm also putting so much effort para mapanatili natin ang ating kumpanya sa taas. Pero sabi mo nga, saang lupalop naman natin yung kukunin? At isa pa, kailangan na rin nating maipagamot si Celine sa US. My God. Nagkapatong-patong ng problema natin. Napahinga na nga lang ng malalim si Doña Sylvia dahil hindi lang kumpanya ang pinoproblema nila ngayon kundi lalo't higit ang kondisyon ng kanyang anak na si Celine. May isang malubhang kondisyon ito na kinakailangan sa US lamang magamot dahil bihira lamang sa 1% ang nagkakaroon ng sakit na iyon. At hindi lang yon. Hindi basta-basta mga pasyente ang nagagamot sa ospital na yon, kundi para lamang yon sa mga royal blood. Kaya naman isa pa rin itong matinding pagsubok sa kanila. Maya-maya pa ay nang matapos sa si Sancha sa paghuhugas ng plato ay nagtungo na ito sa may sala upang samahan na doon ang kanyang biyanan at asawa. Pasensya na po kung makikisali ako sa usapan ninyo pero sa tingin ko ay may maitutulong po ako. Honey, I can help you with your problem. I can give you 30 billion at maipapagamot na rin natin si Celine sa US. Siguradong sabi ni Sancha sa kanyang asawa. Napatawa naman kaagad ang kanyang biyanan tsaka umiling-iling. Oh, she's so pathetic. Iiling-iling na sabi ni Doña Sylvia. Mom! Sita naman ni Brandon sa kanyang ina. Bigla namang nalungkot ang mukha ni Sancha dahil sa tingin niya ay hindi naniniwala ang mga ito. Bakit? Hindi ba kayo naniniwala? Ibinaba sandali ni Brandon ang hawak niyang glass of wine at saka tumayo at nilapitan ang kanyang asawa. Han, of course I believe in you. That you can help me. But through prayers at hindi na sa pamamagitan ng pera. I'm sorry, honey. I don't mean to hurt your feelings pero saan ka naman kukuha ng ganong kalaking pera? Hanggang ngayon nga nagbabahid pa rin tayo ng pagkakautang ng daddy mo sa casino, hindi ba?
Sabi pa ni Brandon sa asawa pero sa malumanay na boses para hindi naman ma-offend si Sancha. Pero magsasalita pa sana si Sancha at ipipilit ang kanyang gusto nung umimik ng muli si Brandon. Sige na Han, magpapahinga na ako sa taas. Tapusin mo ng ginagawa mo tapos umakyat ka na rin, ha? I love you. Sabi ni Brandon tsaka hinalikan na sa noo ang kanyang asawa. Mom, I'll go ahead. Paalam naman niya sa ina. Nang makaalis na si Brandon paakyat ng kwarto ay saka naman sinamaan ng tingin ni Doña Sylvia ang kanyang manugang na si Sancha. Narinig mo yon? My son is so stressed right now kaya huwag ka nang dumagdag pa sa stress niya. Pinapalala mo lang problema. Doon ka na lang kaya sa kusina at maghugas ng plato pagkatapos ay laban mo ang mga damit ko. Diyan ka na nga. Litanya ng Donya. At para hindi na rin nga lumala ang sitwasyon ay sumunod na lamang siya at bumalik sa kusina. Ano pong masamang sinabi ko? Gusto ko lang naman tumulong Sabi naman ni Sancha sa kanyang sarili. Kasi masyado ka mapapel. Tapusin mo nang hugasin mo doon. Hindi yung ang dami mong nakikita at pinapakialaman. Naku, kung may choice lang talaga ako na mamili ng mamanugangin, hindi ikaw ang pipiliin ko. Pabigat na nga, pabuhat pa. Diyan ka na nga. Nasistress lang ako lalo kapag nakikita kita. Galit at gigil na sabi ni Doña Sylvia kay Sancha. Samantala, sa silid naman ni Celine ay naroon si Brandon at masinsinang kinakausap ang kanyang kapatid. Kuya, paano kung tuluyan nang mawala ang boses ko? Paano kung huli na ang lahat? Parang mabawasak na rin ang buong pagkatao ko kapag mangyari yon. Nag-aalala ang mga tanong ni Celine sa kanyang kuya. Buhay ni Celine ang pag-awit kaya naman labis ang kanyang pag-aalala kung sakali hindi na nga bumalik ang kanyang boses. Celine, huwag kang mag-aalala dahil gumagawa naman ako ng paraan para makapunta na tayo ng US para sa mga magiging doktor mo, sa mga titingin sa'yo. Hindi ko hahayaan na mawala ang kaisa-isang pinagmumulan mo ng lakas. Gumagawa na ako ng paraan para magkaroon tayo ng koneksyon sa mga royal blood. Sagot naman ni Brandon. At lahat nga ay gagawin niya para sa kanyang bunsong kapatid. Siya na rin ang tumayong padre de pamilya buhat ng mamatay ang kanilang ama kaya naman lahat ay gagawin niya para mapagamot si Celine sa ibang bansa. Sandali naman siyang napaisip. Isang tao na lamang ngayon ang naiisip niyang natitira nilang pag-asa. Walang iba kundi si Stephanie, ang ex-girlfriend ni Brandon. Ang huling pag-asa na lang natin ay si Stephanie. Pagpapatuloy pa ni Brandon. Nang marinig naman iyon ni Sancha ay kaagad siyang nag-react. Kilala niya kasi ang babaeng yon. Tandang-tanda pa niya ang ginawang kalokohan ni Stephanie bago sila ikasal ni Brandon na muntik pang maging dahilan ng kanilang hiwalayan. Stephanie? Hindi ba yun yung ex mo, doktora? Tanong naman ni Sancha at kitang-kita sa kanyang mukha ang labis sa pag-aalala. Bigla namang sumagot ang Donya. Oo, Sancha. Baka naman pati yun ibibigyan mo pa ng mali siya. Alalahanin mo, buhay ng anak kong si Celine na nakasalalay dito. Kaya huwag ka nang kumontra. At isa pa, mas gusto ko rin naman si Stephanie kesa sa'yo, no? Matalim nitong sabi at sa pagkakataong yun ay nakaramdam ng kirot sa kanyang puso si Sancha. Sa sandaling yun ay pinagsabihan na rin ni Brandon ang kanyang ina dahil talagang sumusobra na ito sa mga sinasabi niya tungkol kay Sancha. Sobrang bait lang talaga ni Sancha kaya hindi niya magawang patulan ng kanyang biyanan. Mom, that's enough. At sa tingin niyo makakatulong kayo? You're always telling that to Sancha na hindi mo siya gusto. Sa ayaw niyo man na sa gusto, asawa ko na siya. At hindi niyo na mababago yon. Galit at pasigaw na sabi ni Brandon sa kanyang ina. At dahil hindi na rin kinaya pa na makatagal ni Sancha sa mga sinasabi ni Doña Sylvia, napagpasyahan na lang muna ni Sancha na umalis. Excuse me, may gagawin lang ako sa labas. Malungkot na sabi ni Sancha. Sancha! Pahabol na tawag naman ni Brandon. Napapikit na nga lang ang lalaki at napailing tsaka tumingin sa kanyang ina. See? Happy? You messed up everything. Pagalit niyang sabi tsaka nag-walk out na rin si Brandon. Aba, ano bang ginawa ko? Nagsabi lang naman ako ng totoo . Pa-victim naman na sagot ng Donya.
Doon ay nagsalita na rin si Celine dahil maging siya ay hindi na rin natutuwa sa ginagawa ng kanyang ina sa kanyang ate Sancha. "Mommy, gusto ko na magpahinga. Makakaalis na rin kayo," sabi ni Celine, sabay tagilid na sa kama at nagtalukbong na ng kumot. "Pati ba naman ikaw ay kampi sa Sancha na yon? Unbelievable," anas ang Donya at lumabas na rin ng silid. Pagkalabas ni Brandon ay kaagad naman niyang hinanap ang asawa at doon niya ito natagpuan sa kanilang kwarto. Honey, sorry. Ako na humihingi ng dispensa sa mga nasabi ng mommy ko. She has always been mean to you at hindi na ako natutuwa doon kaya honey, I'm so sorry." Paghingi ng paumanin ni Brandon. Alam niya kasi nasaktan si Sancha kapag tumahimik na ito. Alam niya nang ibig sabihin. Hindi mo naman kailangang humingi ng sorry. Yung pagkaayaw sa akin ng nanay mo, matagal ko nang tanggap yun pero yung muli kayo magkikita ni Stephanie, yun ang parang hindi ko makakaya. Sincero ang sagot naman ni Stephanie. At tama nga hinala ni Brandon. Si Stephanie ngayon ang issue sa kanila. I know honey, alam kong trauma ka na sa nangyari before sa atin pero wala na yun. Ikaw na ang mahal ko. Kaya nga ikaw ang pinakasalan ko, di ba? Just trust me, okay? Pag-amo pa ni Brandon. Alam ni Brandon na mahihirapan siya na mapapayag si Sancha dahil nga sa mga nangyayari noon. Ngunit ngayon, wala na siyang ibang choice kundi ang makausap si Stephanie tungkol sa kalagayan ng kanyang kapatid. Isang magaling na doktor kasi si Stephanie sa US at maraming koneksyon kaya naman sigurado si Brandon na malaki talagang maitutulong nito sa kanila. Sa kabilang banda ay sumagot naman si Sancha. I trust you, but I don't trust Stephanie, sabi niya. Pero honey, she's my last option. Wala na akong ibang maisip, sabi naman ni Brandon. At doon na nga ay humarap sa kanya si Sancha na buo ang loob at siguradong sigurado. Ako nga, ako ang tutulong. Hindi mo na kailangang humingi pa ng tulong sa iba dahil ako mismo may dugong Maharlika. Pasigaw pa na sabi ni Sancha. Lumutang din ang mga ngiti sa kanyang mga labi at nakaramdam ng kaalwan nang sa wakas ay mabanggit niya ng mga katagang yon tungkol sa kanyang tunay na pagkatao. Na isa siyang prinsesa ng Sulu na matagal nang inililihim ng kanyang ama sa kanya dahil sa isang hindi inaasahang pangyayari. At ito rin ang dahilan kung bakit nakipagkita sa kanya yung lalaki na tauhan ng kanyang ina na reyna naman ng Sulu. Sa kabilang banda ay kahit ano pang ang sabihin ni Sancha ay parang wala pa rin gustong maniwala sa kanya. Han, I know you have a very high level of sense of humor pero piliin mo naman yung tamang pagkakataon. Seryoso ako ngayon and we're running out of time. So please not now, okay? Mahinahong sabi naman ni Brandon. Okay. Alam kong mahirap paniwalaan pero darating din yung pagkakataon na sa akin din kayo hihingi ng tulong. Sige, matutulog na ako. Sagot ni Sancha na halatang masama ang loob sa tono ng boses. Nang sumunod na araw bumalik ng muli ng Pilipinas si Stephanie. Una siyang nagtungo kina Brandon dahil ito naman talaga ang agenda niya. Stephanie, I missed you so much. You look so stunning. I like your golds. Bungad kaagad ni Doña Sylvia na animoy miss na ang dalaga. Oh, thank you, tita. You know that I love gold. I missed you too. Maating sagot naman ni Stephanie. Maya-maya pa ay napatingin naman siya kay Brandon. Mga tingin na animoy ng aakit. Brandon, I missed you too. Malambing niyang sabi. Umiwas naman ng kaagad ng tingin si Brandon para pagbigay ng respeto na rin sa kanyang asawa na si Sancha. Okay, let's have a seat. Anyway, thank you dahil pinagbigyan mo yung invitation namin. Sagot naman ni Brandon. Sabay-sabay na rin silang umupo kahit naramdam ng bawat isa ang pagkailang. Yeah, of course. When I heard the condition of Celine, hindi na ako nagdalawang isip pa. I know that she needs me. Sagot naman ni Stephanie. Napatingin naman siya kay Sancha na nakaupo sa tabi ni Brandon na magkahawak pa ang mga kamay. Anyway, hi Sancha. I hope you still remember me. Taas kilay niyang tanong at tila nang aasar pa. Ngumisi naman si Sancha at sumagot.
Sino ba naman ang makakalimot sa isang katulad mo? Taas kilay din niyang sagot. Pinuna naman siya kaagad ni Doña Silvia. Sancha, mahiya ka naman, mariin niyang sabi. Anyway, so let's discuss kung ano ba talaga yung agenda natin, sabi ng Donya. Sure, yun din naman ang pinunta ko rito eh. Sagot naman ni Stephanie na nakatingin pa rin kay Sancha. Si Celine, is she doing well? May nagbabago na ba sa boses niya? Usisa pa ni Stephanie. Humihina na pero may lumalabas pa namang boses. Ang sabi ng doktor niya, may mga kilala raw siyang doktor na may i-refer sa US pero mga royal blood lang daw ang nakakapagpagamot sa ganong paggamutan. Steph, kahit ibenta ko pang buong kumpanya, hindi namin mababayaran ang magiging bills doon kung sakali dahil hindi naman kami royal blood. Sagot naman ni Brandon na may labis sa pag-aalala. I can help, that's why I'm here. Ako muna bahalang tumingin kay Celine and I can do that. Isa rin akong magaling na doktor, remember? Wika naman ni Stephanie. Yes, marami nang naging awards ng si Stephanie at seminar na atenan. Kaya alam ko na sa kanya wala ng royal blood. Kaya niyang paggalingin si Celine. Pagmamalaki pa ni Doña Silvia kay Stephanie. Kahit ang totoo ay hindi rin alam ni Stephanie kung anong tinutukoy nilang Royal Blood Hospital sa US. Pinilit pa rin niyang pinangako sa mga ito na mapapagaling niya si Celine. Kahit hindi dahil doon. Hindi siya 100% sigurado pero kailangan niyang patunayan sa mga ito, lalong-lalo na kay Brandon na hindi sila nagkamali nang nilapitan kahit pa may pangamba sa puso niya. I trust your skills and capacity, Steph. That's why I ask for your help. Kampanteng sabi naman sa kanya ni Brandon. Kailan niyo gustong lumipad pa US? Tanong naman ni Steph. Ha? Kasama ka, honey? Nauutal niyang tanong. Of course. What kind of question is that, Sancha? Sagot naman ni Doña Silvia. Humarap naman si Brandon sa kanyang asawa at hinawakan ng pisngi nito. Alam niyang ganito ang magiging reaksyon ni Sancha kaya naman mahinahon niya itong kukumbinsihin. I need to. Don't worry. Ilang days lang ay babalik din ako dito. For sure naman nagagaling na kaagad si Celine. Mahinahong sabi naman ni Brandon. Pero sabi ng doktor mga royal blood lang daw ang may kakayanan na makapasok sa ospital na yon, diba? Ako na makakatulong sa'yo. Hindi siya. Paninindigan ni Sancha. Ngayon nga ay desperada at desidido na siya na ipagtapat sa mga ito ang totoo. Alam niyang mahirap paniwalaan pero kahit magmukha na siyang tanga sa mga ito ay wala na siyang pakialam. Basta mailahad niya ang katotohanan. Eto na naman tayo, Sancha. O sige, gusto mong paniwalaan ka namin? Okay, tell me. The stage is all yours. Explain to me kung paano mangyayari yon. Sabi naman sa kanya ni Brandon. Hindi ko pa kasi tinatanggap yung alok dahil ayoko mawalay sa iyo, Brandon. Sabi naman ni Sancha. Napakunot naman ang noon ni Brandon at lalong naguluhan. What? Anong mawawalay? Hindi naman tayo maghiwalay, di ba? Sabi ni Brandon na nagsisimula na rin maging iritable. Honey, remember? Nung pumunta dito si Papa, yun nagpaalam ako sa'yo na may pag-uusapan lang kami. Paunang sabi ni Sancha. Maging sina Doña Silvia at Stephanie ay naguguluhan na rin sa mga sinasabi ngayon ni Sancha. Napapailing na lang ang Doña at nagpapakita ng kawalan ng atensyon sa pakikinig. Yes, I remember that. And then? Sagot naman ni Brandon. Buong buhay ko hindi ko nakilala ang aking ina. At ang sabi ni Papa, namatay daw si Mama pagkapanganak sa akin. At hanggang ngayon, yun lang din ang pinapaniwalaan ko. Yung nakikita niyo kay Papa, yung pagiging sugalero niya at lasinggero, hindi talaga siya ganun. Alam ko yon. Kasi halos gabi-gabi siyang umiiyak at paulit-ulit na binabanggit ang pangalan ni Mama. Mahal na mahal niya si Mama kaya sabi ko, baka talagang namimiss niya lang. Hanggang isang araw pumunta nga sila dito kasama ni Papa yung isang lalaki na bihis na bihis at posturang-postura. At katulad ng inakala niyo, akala ko rin na isa siya sa pinagkakautangan ni Papa. Pero hindi pala. Nang makapag-usap na kami sa mas pribadong lugar, doon na siya tuluyan nagpakilala.
Isa siyang tauhan ng mga royal family sa Sulu, ang mga Altan. Maraming koneksyon ng mga Altan at maraming pagmamay-ari sa ibang bansa. At kung nagtataka kayo kung anong kinalaman ko sa kanila, kaya siya naparito. Dahil inutusan siya ng aking ina. Oo, mahirap paniwalaan. Pero hindi tunay na namatay ang aking ina. Kundi isa siyang prinsesa sa Sulu. Kinailangan niya raw umalis noon dahil sa tutol ng mga magulang ni Mama sa pag-iibigan nila ni Papa na dati rin naman nilang tauhan. Sobrang nalugmok daw si Papa kaya alam kong mahal na mahal niya talaga si Mama kaya naman hindi niya na nagawa pang umibig sa iba. 1 taong gulang pa lang ako noon at hindi rin kaya ni Mama na iharap ako sa kanyang mga magulang na aking mga lolo at lola pero ngayon may malubhang sakit ang lola ko. Kaya pinahanap ako ni Mama dahil gusto nila ako makita sa huling pagkakataon. Isa akong Altan, Brandon. Ang pinakamayamang natitirang royal blood sa Pilipinas. At kung hindi ka pa rin naniniwala, wala akong magagawa. Baka nga kailangan ko na rin magdesisyon na sumama sa kanila patungong Sulu at doon na manirahan. Total, wala naman ni isa sa inyo ang may gusto sa akin dito, tama? Kahit pa ulit-ulit ko pang ipagsiksikan ang sarili ko, hindi niyo pa rin ako magugustuhan, tama? Kaya mas mabuti pang umalis na lang ako. Sana'y matulungan mo si Celine para gumaling na siya. Pagtatapat ni Sancha. At dahil hindi na rin niya kayang dalhin pa ang mabigat na emosyon, ay tumayo na siya at magtutungo na ito sa pinto para umalis. Honey! Honey! Tawag ni Brandon. Pagkabukas si Sancha ng pinto ay muling bumungad sa kanya ang kanyang ama at si Sir Khalif na tauhan ng kanyang ina. Pa? Sir Khalif? Gulat na bungad ni Sancha. Maging si Brandon ay nagulat din sa kanyang nakita. Doon ay wala nang ang paligoy-ligoy pa nagsalita si Ginoong Gaston. Anak, kailangan niya na ng desisyon mo. Ayoko mang payagan ka dahil sigurado na hindi ka na ibabalik sa akin ni Diana pero mama mo pa rin siya. Alam ko naging madamot ako para itago yung katauhan niya sa'yo pero ngayon ay ibinibigay ko na sa'yo ang karapatan, anak. Sabi pa ni Ginoong Gaston. Sa sandaling yon ay muling tumingin si Sancha kay Brandon. Mga tingin na tila babuo na sa kanyang loob at nakapagdesisyon na. Mga tingin na nagsasabing may buhay na siyang pinili. Alam niyang mahirap at masakit, ngunit sa pagkakataong ito kailangan niyang matulungan si Celine. At isa pa ay gusto niya rin makita ang kanyang ina na matagal na siyang nangungulila. Kaya naman kahit na mahirap, ay kailangan niya itong gawin. Pa? Sir Khalif, sasama na po ako. Matapang niya sagot. Bigla naman siyang pinigilan ni Brandon at sa pagkakataong yon ay unti-unti na nga siyang naniniwala sa kanyang asawa at unti-unti nang napagtanto ang lahat. Honey, don't do this. I love you. Hindi ko kaya mawalay sa'yo. Pagmamakaawa naman ni Brandon. Ito lang tanging paraan para gumaling si Celine. Kahit masama ang loob ko, iniisip ko pa rin ang kapakanan niya. Ako lang daan kaya gagawin ko kung ano man ang tama. Kapag hindi ako naging legal na royal blood, walang maniniwala. Hindi maniniwala ang mga doktor sa Amerika kaya kailangan kong gawin to, Brandon. Ano man ang mangyari. Mahal na mahal kita. Mangiyak-ngiyak pa ang sabi ni Sancha. Kahit masakit at mahirap ay kailangan niya pa rin gawin at magsakripisyo. Sa sandaling yon ay lumabas na rin si Sancha patungo sa sasakyan ni Sir Khalif. Sancha! Sancha! Tawag ni Brandon. Brandon, alam kong nararamdaman mo dahil naranasan ko rin yan. Magtiwala ka lang sa anak ko. Pag-ibig din ang muling magbubuklod sa inyong dalawa. Sabi naman ni Ginoong Gaston tsaka tinapik-tapik ang likod ng lalaki. Pa! Doon ay tuluyan ang lumuha si Brandon. Mauna na kami. Wala na silang pinalampas pa ng mga oras at kaagad nang lumipad patungong Sulu sina Sir Khalif at Sancha. Pinili na lamang nga ni Ginoong Gaston na magpaiwan dahil hindi pa rin siya handa na makita ang asawa at isa pa ay gusto muna niyang bigyan ng oras ang dalawa na matagal na rin hindi nagkikita at nagkasama. Ilang oras din sa wakas ay makarating na rin sila sa isang liblib at tagong lugar sa Sulu kung saan naroon nakatayo ang malapalasyo na tirahan ng kanyang ina. Prinsesa Diana, narito na po si Prinsesa Sancha.
Bungad ni Sir Khalif kay Prinsesa Diana. Marahang humarap si Prinsesa Diana sa kinaroroonan ng kanyang anak. May namumuo na kaagad ng mga luha sa mga mata nito. At nang tuluyan niya nang makita ang kanyang anak, ay doon na tumulo ang kanyang mga luha na kanina pa niya pinipigilan na pumatak. Prinsesa Sancha? Anak ko! Anak ko! Sambit niya na puno ng pagmamahal. Doon ay nilapitan na siya ni Sancha tsaka niyakap na ng mahigpit. Sobrang namiss kita, anak. Salamat kay Allah at tininig niya matagal ko nang dinadalangin. Anak, ako ang mama mo. Huwag kang matakot. Hindi kita sasaktan. Umiiyak na sabi ng kanyang ina. Nang kumalas na siya sa pagkakayakap ay muli niyang pinagmasdan ang aking ganda ni Sancha na kamukhang kamukha ng kanyang lola na kasalukuyang reyna. Ma? Isa ka pong prinsesa kaya po ba iniwan mo si Papa? Dahil hindi kayo magkatulad? Lakas loob na usisa ni Sancha sa kanyang ina. Sa pagkakataong yun ay hinawakan ni Prinsesa Diana ang kamay ng kanyang anak at doon ay isinama na siya sa may pasimano sa tabi ng malaki at malawak na bintana at saka doon umupo. Iyan bang sinabi sa'yo ng Papa mo? Sobrang dami nang nangyari noon, anak. Pinaglaban ko at pinanindigan si Gaston. Siya lang ang tanging lalaking una at huli kong minahal. Mahal na mahal ko ang ama mo. Kahit pa sabihin nila na magkaiba kami ng mundo, kaya nga sumama ako sa kanya sa Maynila tumakas. Ganon ko siya kamahal. Ngunit isang taon buhat nang maipanganak kita, natunto na kami ng mga tao ng aking inang reyna at ng amang hari. Ayoko mong sumama noon, pero malakas sila. Gusto sana kitang isama kaso baka hindi ka rin matanggap ng aking mga magulang at saka naaawa din ako kay Gaston na kung lahat ay mawawala sa kanya. Kaya habang sapilitan nila akong pinapasama sa kanila pabalik dito ng Sulu, naitago ka na ng iyong ama. Hanggang sa tuluyan na nga nila ako nilayo ng mga tauhan namin kay Gaston. Hindi naging madali sa akin ang lahat. Halos araw at gabi ako umiiyak at nangungulila kay Gaston. Hindi ko matanggap. Ngunit sa bawat paglipas ng araw, iniisip ko na lang na aayon din sa atin ang panahon at mangyayari mga bagay na to. Ang pagkakataon na to na inakala kong imposibleng mangyari. Ngayon ay nangihina ng aking inang reyna, ang iyong lola, at ikaw ang hinahanap niya sa akin. Wika ni Prinsesa Diana. At doon nga ay unti-unti na rin namuo ang mga luha ni Sancha sa kanyang mga mata. Mama? Sabit niya na nanginginig pa ang boses. Mahal na mahal kita, anak ko. Sabi pa ni Prinsesa Diana at muling niyakap ang kanyang anak. Labis po ako naulila sa inyo. Umiiyak namang sabi ni Sancha. Ako rin, anak. Tugon naman ang kanyang ina. Maya-maya pa ay isinama na ni Prinsesa Diana ang kanyang anak na si Sancha sa silid ng kanyang inang reyna. Inang reyna, narito na ho ang aking anak. At ang inyong nag-iisang apo na si Prinsesa Sancha. Halika, anak, lapitan mong lola mo. Bunga ni Prinsesa Diana. Nadatnan nila noon ang inang reyna na nakaratay na at marahil ay ilang oras na o araw na lamang ding itatagal sa kanyang buhay. Niyakap ni Sancha ang kanyang lola kaya ginantihan din siya nito ng yakap. Isa nga ito sa pinagsisihan ni Reyna Lucille, ang sayangin ng taon na hindi niya nalaan sa pagpapakilala at pagtanggap sa kanyang apo. Aminado siyang naging mahigpit siya kay Diana at nakita nito ang resulta sa pagiging malungkutin ni Diana mula nung paghiwalayan ni ito at ang kanyang asawang si Gaston. Kaya ngayon, hinihiling niya na sana ay hindi pa huli ang lahat para makabawi sa kanyang anak at apo. Ang hiling ko na lang ngayon, anak, Diana, na maging masaya ka. Alam kong hinihintay na ako ng iyong ama sa kabilang buhay at ngayon na wala ka makakasama rito, sa'yo ko na ipinapaubaya ang lahat. Ipinapasa ko na sa iyo ang pagiging reyna at bibigyan kita ng kalayaan na mamili ng iyong hari at sasalo sa trono ng iyong amang hari. Alam kong matagal kong pinahirapan ang kalooban mo kaya patawarin mo ako, anak. Isa kang tapat na babae at naging tapat ka sa asawa mo kaya pinahanga mo ko sa taglay mong pagmamahal at pagkadalisay ng iyong puso. Kaya ngayon, ikaw nang bahalang magdesisyon sa kung ano man ang susunod mong plano. Basta, anak, Diana, gusto kong malaman mo na mahal kita.
Tila hinintay na nga lang ng Reyna na makita at makapiling ang kanyang apo dahil ang mga sandaling iyon ay binawian na rin ito ng buhay. Ina! Ina! Pagsusumamo ni Prinsesa Diana. Lola! Sabit naman ni Sancha nang umiiyak. Nang pumanaw ang Reyna ay naisalin na kay Prinsesa Diana ang kanyang trono kaya naman siya na si Reyna Diana at si Sancha na ngayon ang bagong prinsesa. Namalagi doon si Prinsesa Sancha ng ilang buwan para pag-aralan ng mga responsibilidad na nakaatang sa kanya bilang isang prinsesa. Ngunit kahit pag ginagawa niya yon ay napapansin ni Reyna Diana na wala doon ang kanyang isip. Alam na rin naman niya na may asawa ito at ang kondisyon ni Celine kaya naman iyon ang kanilang sinolusyonan. Alam ni Reyna Diana ang pakiramdam na mawalay sa kanyang minamahal dahil minsan na rin itong nangyari sa kanila ni Ginoong Gaston. Kaya naman ayaw niyang matulad sa kanya si Sancha. Samantala, nakabalik na rin galing US na Brandon dahil itinuloy nilang pagpapagamot doon kay Stephanie. Ngunit katulad ng inaasahan ay hindi nga nagamot ni Stephanie ang kanyang kapatid na si Celine. Akala ba namin ay kaya mo siyang maggamot, Steph? Unti-unti nang lumalala ang kondisyon ni Celine. Tanong ni Doña Silvia kay Stephanie. I did my best, tita. Pero talagang malala na yung immune disease na dumapo sa kanya. Huwag niyo akong isisihin dahil ginawa ko naman ang lahat. Sagot naman ni Stephanie. Tama na yan. Yung Royal Blood Hospital na lang ang huling pag-asa ko. Sabat naman ni Brandon. Sabay-sabay naman silang nabigla at tumingin sa may pintuan nang biglang may nagsalita. Ako bang kailangan niyo? Tanong ni Sancha na ngayon ay isa ng prinsesa. Umuwang ang mga labi ni Brandon nang muli niya makita ang kanyang asawa. Ilang buwan din silang hindi nagkita kaya naman labis ang pagkamiss ngayon ni Brandon sa kanyang asawa. Sancha? Sancha? Hindi makapaniwala ang sabi ni Brandon nang makita niyang muli ang kanyang asawa. Kaagad siyang tumayo at nilapitan si Prinsesa Sancha at saka niyakap ito ng mahigpit at pinaulanan ng halik. Umiwas na lamang ng tingin sina Stephanie at Doña Silvia sa kanilang natutunghayan ngayon. Kamusta ka na? I missed you so much, please. Don't leave me again. Naluluhang sabi pa ni Brandon kay Sancha. Napatingin naman sila sa mga kasama ni Prinsesa Sancha, sina Reyna Diana at ilan pa sa mga tauhan nito. Honey, siya si Mama. Ang reyna ng mga Althan sa Sulu. Kinuwento ko na lahat sa kanya at willing siyang tumulong. Sabi naman ni Prinsesa Sancha at nagsalita na rin ang reyna. Magandang araw ho sa inyo. Ako ho si Diana Althan Ramirez. Ako ho ang ina nitong si Sancha. Marami ho akong koneksyon sa sinasabi niyong Royal Blood na ospital. Maaari ako makatulong. Pagpapakilala niya. Hindi naman makapaniwala si Doña Silvia sa kanyang nakikita. Tinitigan pa niya si Reyna Diana mula ulo hanggang paa at doon niya napagtanto ang pagkamayumi nito base sa kanyang tindig na animoy isang ang tunay na reyna. At dahil tumatakbo na rin ang oras, wala nang dahilan pa para hindi maniwala sina Brandon at sumang-ayon na rin sila. Muling ibinalik sa US si Celine ngunit doon na ito diniretso sa Royal Blood Hospital na kanilang sinasabi. Mabilis lamang naging proseso dahil nga sa koneksyon ni Reyna Diana. Ngayon nga nila napagtantong tunay nga. Tunay nga ang sinasabi ni Sancha na isa siyang prinsesa. Hindi tuloy lubos akalain ni Brandon na nakapangasawa siya ng isang prinsesa. Kaya ngayon ay labis ang kanyang pagsisisi na hindi siya kaagad naniwala noon. Maraming salamat po sa tulong ninyo, Reyna Diana. Tatanawin po namin itong isang malaking utang na loob. Pagpapasalamat ni Brandon. Walang problema yon. Dahil asawa ka naman ng aking unika iha, si Princess Sancha. Natural lang na tumulong ako. Nakangiting sagot naman ni Reyna Diana. Doon ay bumaling naman ang tingin ni Brandon sa kanyang asawa. Isa kang prinsesa. Patawarin mo ko, honey, kung hindi kita pinaniwalaan kaagad. Sana mapatawad mo ko. At sana'y magkasama na tayo muli. Sabi niya. Ngumiti naman si Prinsesa Sancha. Ito nga ang naging desisyon ni Reyna Diana, ang muling pabalikin si Prinsesa Sancha sa kanyang asawa. Alam niya malulungkot ang kanyang anak kung gagayahin niya ang kanyang ina na inihiwalay ito sa taong pinakamamahal niya kaya naman
Buong puso niyang napagpasyahan na iwan na dito sa Maynila si Prinsesa Sancha. Kaya nga ako nandito eh. Kaya ako bumalik. Kasi hindi ko rin kaya na wala ka. Buong pusong sabi pa ni Prinsesa Sancha sa kanya. So hindi ka na aalis? Paniniguradong tanong naman ni Brandon. Pwede naman akong bumisita sa Sulu, hindi ba ma? Wika naman ni Prinsesa Sancha. Oo naman, dahil kasama ko naman ang ama mo. Isama ko na siya doon. Babalik na kami ng Sulu, sa aming tunay na tirahan. Wika ng ginang. At doon ay nagtungo na nga si Reyna Diana sa bahay ni na Ginoong Gaston. Noong una ay ayaw pa makipag-usap ng Ginoong, ngunit kalaunan ay nakipag-usap na rin siya sa kanyang asawa. Doon bumuhos ang kanilang mga emosyon dahil labis silang nangungulila sa piling ng isa't isa. Nang malaman nga ni Ginoong Gaston na isinama na siya muli ni Reyna Diana sa kanilang tirahan sa Sulu, noong una ay ayaw niya pa nga dahil ang inaakala niya ay si Sancha. Ngunit nang maipaliwanag na ni Reyna Diana at Prinsesa Sancha ang lahat, ay pumayag na rin siya, na muling bumalik kung saan talaga sila nagmula at nabibilang. Samantala na makaalis na nga ang mga magulang ni Sancha pabalik sa Sulu, ay doon na sila nagkaroon muli ng pagkakataon ni Brandon na mag-usap. Honey, thank you. Paniwala ni Brandon. Thank you? Para saan, hon? Tanong naman ni Prinsesa Sancha habang nakayakap sa kanyang likuran si Brandon. Kasi pinili mong manatili sa akin. Kahit na matagal na kayo hindi nagkikita at nagkakasama ng mama mo, mas pinili mo pa rin tumigil dito kasama ko. Kaya salamat, honey. Pangako ko sa'yo mas mamahalin kita. Papaniwalaan na kita at ipagtatanggol kita kahit na kanino. I love you. Maluha-luhang sabi ni Brandon sa kanyang asawa. Mahal na mahal din kita, Brandon. That's why I'm here. Sagot naman ni Sancha. Thank you. Sabi naman ni Brandon. Maya-maya pa ay nagpunta na rin doon si Doña Silvia. Sancha, Princess Sancha, tawag niya. Sabay namang napatingin sina Prinsesa Sancha at Brandon. Mami? Tugon naman ni Prinsesa Sancha. Ako rin. Gusto ko rin humingi ng tawad. Patawarin mo ako kung naging mean ako sa'yo. Pinagsisisihan ko yun ang mga lahat na nagawa ko. Paghingi ng paumanhin ng Doña. Pansin naman ni Sancha ang sensibilidad sa mga mata nito kaya naman hinayaan na lamang niya iyon. Ayos lang yun, Mami. Malawak naman po ang pang-unawa ko at nauunawaan ko po kayo. Okay na po yun? Nakangiting sagot pa ni Prinsesa Sancha. Nako talaga? Napakabait mo talaga. Maraming salamat. Aking pinakamamahal na manugang. Sabi naman ni Doña Silvia, tsaka nagtawanan na lamang sina Brandon at Princess Sancha. Simula ng araw na yon ay naging maayos na rin ang lahat. Bumalik na ng Sulu ang mga magulang ni Sancha na sina Reyna Diana at Ginoong Gaston. At naiwan na nga si Princess Sancha sa Maynila. Bumukod na rin ang tirahan sila Sancha at Brandon katulad ng pangako ni Brandon kay Sancha. Ang ganda naman ng bahay na to, honey. Namamanghang sabi ni Princess Sancha sa kanyang asawa na si Brandon. Did you like it? This is all yours. Sabi ni Brandon. Kahit nga isang prinsesa si Sancha ay mas gusto niya pa rin bumuo ng buhay kasama ang kanyang asawa. Ito ang mga bagay na hindi nagagawa at naipaglaban ng kanyang ina. Kaya naman, pinagsisihan ito ni Reyna Diana sa huli at hindi niya nahahayaan na mangyari pa ito kay Princess Sancha. Oo naman, sobrang laki na ng bahay na to para sa ating dalawa. Sagot naman ni Sancha. Bigla naman siyang nilapitan ng kanyang asawa at niyakap. At sinong may sabi sa'yo na tayong dalawa lang dito? Siyempre, kasama natin ang ating 100 anak. Pabirong sabi pa ni Brandon tsaka sabay na silang nagtawanan. Mahal na mahal kita, honey. Malambing na sabi ni Brandon sa kanyang asawa. Maraming salamat dahil bumalik ka. Maraming salamat dahil pinili mo pa rin ang relasyon natin. Ngayon, wala na ako mahihiling pa kundi ang bumuo na isang malaki at masayang pamilya kasama ka. Mahal na mahal kita at mga magiging anak natin. Pagpapatuloy ni Brandon. Alam mo, honey,
Minsan na rin yung nangyari sa mama ko at sa papa ko. Naghiwalay sila ng maraming taon dahil hindi nila ipinaglaban ng isa't isa. Kaya ngayon, hindi nahahayaan ni mama na mangyayari sa atin ang nangyari sa kanila ni papa. Kaya nandito ako ngayon. Handang panindigan ang pagmamahala natin. Mahal na mahal kita, honey. Kayo na magiging anak natin. Buong pusong sambit naman ni Princess Sancha. Makalipas ang ilang buwan, nakabalik na rin sa pag-awit si Celine at muling nanumbalik ang sigla at normal na buhay. Ate, Prinsesa Sancha. Ano ka ba? Ayos lang, ate. Para naman hindi masyadong formal at hindi rin naman malaman ng isa ko pang prinsesa. Wika ni Sancha nang dalawin sila sa kanilang bahay na Celine at Doña Silvia. Ikaw bahala, ate. Siya nga pala. Maraming salamat po dahil sa tulong ninyo. Pati ng mama niyo ay gumaling na ako. Nakakaawit na ulit ako. Ang buong akala ko talaga ay lalala na ang kondisyon ko at hindi na makakabalik sa pagkanta. At kung hindi dahil sa tulong niyo, baka nandun pa rin ako sa 4 na sulok ng kwarto ko at nagmumukmok. Pasasalamat naman ni Celine sa kanyang ate Sancha. Naku, wala yun. Kapatid ka ng asawa ko kaya syempre, natural lang natulungan kita. At isa pa, aaning ko ang pagiging royal blood ko kung hindi ko naman gagamitin sa ayos, diba? At saka alam ko kung gaano mo kagusto at kamahal ang pag-aawit, Celine. Kaya naman hindi rin ako makakapayag na hindi ka gumaling. Sabi naman ni Sancha. Napakabait mo talaga, Ate Sancha. Tunay na meron kang ang dugong maharlika. Idol na kita ngayon. Nakangiti namang sabi ni Celine sa kanyang Ate Sancha. Maya-maya pa ay sumabat na rin sa usapan si Doña Silvia. Maiba tayo, Sancha, Brandon. Kailan niyo ba ako balak bigyan ng apo? Abay, tumatanda na ako. Gusto ko rin naman makalaro pa ang aking magiging mga apo sa inyo. Pabirong sabi naman ni Doña Silvia. Doon ay napatingin si Sancha kay Brandon at binigyan niya ito ng isang makahulugang tingin kaya naman biglang nagtaka si Brandon. Oh, bakit ganyan ka makatingin, honey? Nagtatakang tanong ni Brandon. Maya-maya pa ay may binulot si Sancha mula sa kanyang bulsa. Pregnancy test na may 2 guhit. Buntis ka, ate? Tanong ni Celine. Nakangiti naman tumango si Sancha. Oo, sabi niya. Hindi naman may pailiwanag ni Brandon ang kanyang nararamdaman. Halong pananabik at saya ang nangingibabaw sa kanilang emosyon at maging si Doña Silvia ay hindi rin maitago ang galak sa ibinalita ni Sancha. Han, sobrang saya ko. Maluha-luhang sabi ni Brandon sa kanyang asawa. Dapat ay sa birthday mo pa bala ko tong sabihin. Pero dahil nandito na rin naman tayo at gusto ko nang ipaalam kaya hindi na ako nakahintay. Sagot naman ni Sancha. Abay, dapat sineselebrate yan. Magkakaapo na ako sa wakas. Masayang banat naman ni Doña Silvia. Wala na nga mapagsidlan ang kanilang galak sa magandang balitang ito. Naipaalam na rin ito ni Sancha sa kanyang mga magulang at maging sila ay labis din ng tuwa at pananabik na makita na ang kanilang kauna-unahang apo kay Sancha. Makalipas ang 9 na buwan ay isinilang na rin ni Sancha ang kanilang unang supling ni Brandon. Hindi lang isa kundi 2. Kambal nga ang naging anak nila. Isang babae at isang lalaki kaya naman lalong natuwa sina Doña Silvia. At dahil may dugo na silang maharlika, ay kinailangan ng kambal na babinyagan sa pamamaraan ng mga royal blood kaya naman lahat sila ay lumipad papuntang Sulu. Nang makita ni Doña Silvia ang buong mansyon ay tila ba lalo itong namangha dahil ganito nga pala talagang kayaman sina Sancha. Maraming katulong at bodyguards. At tahimik at payapa lamang ang buong lugar. Parang ang ayaw niya na umuwi dahil sa nawiwili na siya sa ganda ng paligid. Ang ganda at ang gagwapo ng mga apo ko, Prinsesa Sancha. Maaari ko bang hilingin na dumito muna kayo kahit ilang buwan lamang? Hiling ni Reyna Diana. Napatingin naman si Sancha kay Brandon. Siyempre, kasama ka, Brandon. Kung gusto niyo ay kasama rin sina Doña Silvia at si Celine. Sobrang laki ng bahay at open na open to para sa inyo. Isa pa'y malapit na rin ang kaarawan ko kaya sana pagbigyan niyo ang aking hiling. Hiling naman ni Reyna Diana. Sumabat naman sa usapan si Doña Silvia.
Walang problema sa akin. Napakaganda ng tanawin dito para naman makatakas din tayo kahit napapaana sa stress. Yun naman ay opinyon ko lang, sabi ni Doña Silvia. Napatawa naman silang lahat doon sa sinabi ng Doña. Wala pong problema sa akin, ma. Alam kong miss na din kayo nitong si Sancha kaya wala namang masama kung magbakasyon muna kami rito. Sabi naman ni Brandon na ikinatuwa naman ni Sancha at ni Reyna Diana. Dumating na rin doon si Ginoong Gaston. Doña Silvia, long time no see. Pabiru niyang sabi. Bigla namang namula ang mukha ng Doña nang maalala niya bigla ang mga masasamang nasabi niya rito noon. Gaston, kamusta ka na? Yung nakaraan, kalimutan na natin yun ha. Magsimula na tayo ulit. Sabi naman ng Ginang. Sumagot naman si Ginoong Gaston. Tama ka, ang nakaraan ay dapat ang kalimutan. Ngayon na kompleto na tayo kasama ang ating mga apo, mas magiging mabuting mga lola at lola na tayo sa kanila. Tama? Oh, oo naman. Tamang-tama yung sinabi mo. Sagot naman ni Doña Silvia. O siya, tara na, kumain na at marami akong ipinaghandang pagkain. Sabi naman ni Reyna Diana at sabay-sabay na rin silang nagtungo sa may malawak na balkonahe. Wala na nga mahihiling pa si Sancha ngayon na halos nasa kanya na ang lahat. Masayang masaya siya dahil sa wakas ay nabuo na rin ang kanilang pamilya at nagkaayos na rin silang lahat. Marami nang nagbago sa loob ng maraming taon na nagdaan. Halos nagtagal din doon sa sulu sina Sancha at Brandon at ang kanilang kambal na supling hanggang sa tuluyan na nga sila makabalik na Maynila. Si Sancha na rin ang naging katuwang ngayon ni Brandon sa pagpapatakbo ng kanilang kumpanya at ilang mga negosyo. Desisyon na rin kasi ito ni Sancha para hindi lang pag-aalaga ng kanilang mga supling ang kanyang ginagawa, kundi pati na rin ang pamamalakad ng kanilang mga negosyo. Han, it's been 7 years. At ngayon ay masasabi kong pinatatag tayo ng ating mga pinagdaanan. Wika ni Sancha sa kanyang asawa na si Brandon. Parang kailan lang ano, ang importante maayos ng lahat. At may dalawa na tayong malulusog na mga chikiting. Maayos na rin si Celine ngayon. At namumuno na nga sa kanilang samahan ng mga mang-aawit. Si Mami naman ay malaki na rin ang pinagbago. Lalo na nung dumating ang ating mga anak. Nang mabanggit naman iyon ni Brandon ay napaisip naman sila kung nasaan na nga ba ang kambal na sina Miriam at Harry. 7 taong gulang na cute ang mga bata na pagdating ng panahon ay magiging mga prinsesa at prinsipe na rin. Nasa na nga bang dalawa? Tanong ni Sancha. Sabay naman silang napatingin sa may garden area na marinig nilang malakas na sigaw ni Miriam. Harry, you're so annoying. Pwede ba doon ka nalang mag-martial arts? Nakakainis naman to. Malakas sa sambit ni Miriam sa kanyang kapatid. Miriam, Harry, ano ba nangyayari sa inyo? Kunot noong tanong ni Sancha sa dalawang bata. Nadatnan nila si Miriam na naglalaro ng baril-barilan. Habang si Lucas naman ay animoy isang martial artist na may pasipa-sipa pa sa hangin. Napailing na lamang at napabuntong hininga sina Sancha at Brandon sa asal ng kanilang mga anak. Tila nga naman na ni Miriam at Harry ang propesyon ng kanilang lolo Gaston noong nagtatrabaho pa ito sa mga altan. Ganitong-ganito kasi ang ginagawa noon ni Mang Gaston na animoy isang modernong kawal sa isang palasyo. Hindi nga nila alam kung matatawa ba sila o ano dahil sa astang ito ng dalawa. Miriam, what are you doing, baby? Hindi ba dapat manika ang hawak mo at hindi baril? That's supposed to be for Harry. Mahinahong sabi naman ni Sancha sa kanyang anak. But mom, boring ang mga manika. Hindi exciting. Walang thrill. Sagot naman ni Miriam. Nagkatingin na naman ang mag-asawa. Sa sandaling yun ay kinuha na rin ni Brandon si Harry tsaka umupo na sila doon sa may couch sa may garden. Mga anak, ayos lang naman yung ginagawa ninyo. Yung nilalaro ninyo, wala namang masama riyan. Pero masyado pa kayong mga bata para mag-aral ng baril o kung ano pa mang pamamaril. Okay siya for self-defense pero kapag nakasanayan nyo, baka kalakihan nyo na rin. Gusto namin ng mami ninyo na maging normal ang buhay ninyo. Na lumaki kayong nasa tahimik at payapa. At saka, ang gusto namin ng mami nyo ay sa school at studies muna kayo mag-focus. Okay ba yon? Nauunawaan nyo ba kami?
Pagpapaliwanag naman ni Brandon sa kanilang mga anak. Nagsalita na rin si Sancha. Tama ang inyong ama, mga anak. Ang sa amin lang naman ng iyong daddy ay lumaki kayong malayo sa gulo at maging normal na bata katulad ng ibang mga kaedad ninyo. Kaya makinig kayo lagi sa mga sinasabi namin, ha? At isa sa buhay ninyo. Dahil para rin yan sa kinabukasan ninyo. Dagdag pa ni Sancha sa mga anak. Mukha namang nauunawaan ng mga bata dahil lumaki pa ang mga ito na matalino at marunong sumunod sa mga sinasabi ng kanilang mga magulang, kaya naman sabay na silang sumagot. Opo, Mommy at Daddy. At doon ay nagyakapan na nga silang apat at dinaman na ang pagiging isa nilang buong pamilya. Sa kabila ng mga pinagdaanan ni na Brandon at Sancha, lalong-lalo na sa naging gulo at problema ng kanilang mga pamilya, na naig pa rin yung pagmamahalan at kapayapaan. Ngayon, masaya sila na kahit papaano ay naipapaliwanag na nila sa kanilang mga anak ang bagay na alam din nilang mali dati para na rin tularan ng mga apo. Ngayon na kumpleto na silang apat, wala nang ibang prioridad sina Brandon at Sancha, kundi ang kinabukasan at kapakanan ng kanilang mga anak. Kung minsan ay dinadala sila sa Sulu upang magbakasyon, kung minsan naman ay sina Reyna Diana at Ginoong Gaston ang dumadalaw doon. Dahil ngayon, kina Brandon at Sancha, wala nang iba pang mas mahalaga maliban sa kanilang dalawang matatalino at mabait na mga supling na sina Harry at Miriam. Sila ang mga susunod na mga hari at reyna sa mga susunod na henerasyon at magpapatuloy ng mga legasiya ng mga althan sa Sulu para manatili ang kanilang salinlahi at lumago pa lalo ang mga maharlikang katulad nila sa kanilang bayang sinilangan. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!